Top 10 Most Common Financial Mistakes. Dito ay titingnan natin ang ilan sa mga pinakakaraniwang pagkakamali sa pananalapi na kadalasang humahantong sa mga tao sa malaking kahirapan sa ekonomiya. Kahit na nahaharap ka na sa mga problema sa pananalapi, ang pag-iwas sa mga pagkakamaling ito ay maaaring maging susi sa kaligtasan. Isa, labis at walang kabuluhang paggastos. Ang mga malalaking kapalaran ay madalas na nawawala ng $1 sa isang pagkakataon. Maaaring hindi ito isang malaking bagay kapag kinuha mo ang double mocha cappuccino na yun o naghapunan sa labas o nag-order ng pay-per-view na pelikula, ngunit ang bawat maliit na item ay nagdaragdag. Ang $25 lamang bawat linggo na ginugol sa pagkain sa labas ay nagkakahalaga sa iyo ng $1,300 bawat taon, na maaaring mapunta sa dagdag na credit card o pagbabayad sa sasakyan o ilang karagdagang pagbabayad. Kung nagtitiis ka ng kahirapan sa pananalapi, ang pag-iwas sa pagkakamaling ito ay talagang mahalaga. Pagkatapos ng lahat, kung ilang dolyar na lang ang layo mo mula sa foreclosure o pagkabangkarote, ang bawat dolyar ay mabibilang ng higit pa kaysa dati. 2. Walang katapusang mga pagbabayad. Tanungin ang iyong sarili kung talagang kailangan mo ng mga item na nagpapanatili sa iyo na nagbabayad bawat buwan, taon-taon. Ang mga bagay tulad ng cable television, mga serbisyo ng musika, o mga high-end na membership sa gym ay maaaring pilitin kang magbayad ng walang humpay ngunit hindi ka nag-iiwan ng anumang pagmamay-ari. Kapag masikip ang pera, o gusto mo lang makaipon ng higit pa, ang paglikha ng mas payat na pamumuhay ay maaaring makatutulong ng malaki sa pagpapataba ng iyong ipon at pag-iwas sa iyong sarili mula sa kahirapan sa pananalapi. 3. Nabubuhay sa hiram na pera sa mga tao or paggamit ng mga credit card upang bumili ng mga mahahalagang bagay ay naging pangkaraniwan. Ngunit kahit na ang patuloy na pagtaas ng bilang ng mga mamimili ay handang magbayad ng dobleng digit na mga rate ng interes sa gasolina, mga pamilihan, at maraming iba pang mga item na nawala ng matagal bago mabayaran ng buo ang bill, hindi matalinong payo sa pananalapi na gawin ito. Ang mga rate ng interes sa credit card ay ginagawang mas mahal ang presyo ng mga sinisingil na item. Sa ilang mga kaso, ang paggamit ng credit ay maaari ding mga hulugan na gagastos ka ng higit sa iyong kinikita. 4. Pagbili ng bagong kotse. Milyon-milyong bagong sasakyan ang ibinebenta bawat taon. Bagamat kakaunti ang mga mamimili na kayang bayaran ang mga ito ng cash. Gayunpaman, ang kawalan ng kakayahang magbayad ng cash para sa isang bagong kotse ay maaari ding mga hulugan ng kawalan ng kakayahan na bayaran ang kotse. Kung tutuusin, hindi katulad ng kayang bayaran ang sasakyan. Higit pa rito, sa pamamagitan ng paghiram ng pera upang makabili ng kotse, ang mamimili ay nagbabayad ng interes sa isang bumababa na asset, na nagpapalaki sa pagkakaiba sa pagitan ng halaga ng kotse at ng presyong binayaran para dito. Mas masahol pa, maraming tao ang nakikipagkalakalan sa kanilang mga sasakyan tuwing 2 o 3 taon at nalulugi sa bawat kalakalan. Minsan ang isang tao ay walang pagpipilian kundi ang kumuha ng pautang para makabili ng kotse, ngunit gaano karaming mga mamimili ang talagang nangangailangan ng isang malaking SUV. Mamahaling bilhin, insure, at gasolina ang mga naturang sasakyan. Maliban na lang kung maghatak ka ng bangka o trailer o kailangan mo ng SUV para kumita, maaaring hindi ka nais-nais na bumili nito. Kung kailangan mong bumili ng kotse at o humiram ng pera para magawa ito, isaalang-alang ang pagbili ng kotse na gumagamit ng mas kaunting gas at mas mura ang gastos sa pag-insure at pagpapanatili. Ang mga kotse ay mahal, at kung bibili ka ng mas maraming kotse kaysa sa kailangan mo, maaaring nasusunog ka sa pera na maaaring na-save o ginamit upang bayaran ang utang. 5. Masyadong malaki ang paggastos sa iyong bahay. Pagdating sa pagbili ng bahay, mas malaki ay hindi palaging mas mahusay. Maliban kung mayroon kang malaking pamilya, ang pagpili ng isang 6,000 square foot na bahay ay mangangahulugan lamang ng mas mahal na buwis, pagpapanatili, at mga kagamitan. Gusto mo ba talagang maglagay ng ganoon kalaki, pangmatagalang dent sa iyong buwanang budget? 6. Paggamit ng home equity tulad ng alkansya. Ang pag-refinance at pagkuha ng pera sa iyong tahanan ay nangangahulugan ng pagbibigay ng pagmamay-ari sa ibang tao. Sa ilang mga kaso, maaaring magkaroon ng kabuluhan ang pag-refinance kung maaari mong babaan ang iyong rate o kung maaari mong i-refinance at bayaran ang utang na mas mataas ang interes. 7. Buhay na paycheck hanggang paycheck. Noong Hunyo taong 2021, ang rate ng personal na savings ng sambahayan sa Pilipinas ay 9.4%. Maraming sambahayan ang maaaring mamuhay ng paycheck sa paycheck,
At ang hindi inaasahang problema ay madaling maging sakuna kung hindi ka handa. Ang pinagsama-samang resulta ng labis na paggastos ay naglalagay sa mga tao sa isang delikadong posisyon, isa kung saan kailangan nila ang bawat sentimo na kanilang kinikita at isang hindi nakuhang sweldo ay magiging mapaminsala. Hindi ito ang posisyon na gusto mong hanapin ang iyong sarili kapag tumama ang isang economic recession. Kung mangyari ito, magkakaroon ka ng napakakaunting mga pagpipilian. Sasabihin sa iyo ng maraming tagaplano ng pananalapi na panatilihin ang 3 buwang halaga ng mga gastusin sa isang account kung saan maa-access mo ito ng mabilis. Ang pagkawala ng trabaho o mga pagbabago sa ekonomiya ay maaring maubos ang iyong mga ipon at maglagay sa iyo sa isang siklo ng utang sa pagbabayad para sa utang. Ang isang 3 buwang buffer ay maaring ang pagkakaiba sa pagitan ng pagpapanatili o pagkawala ng iyong bahay. 8. Hindi namumuhunan sa pagreretiro. Kung hindi mo makuha ang iyong pera na gumagana para sa iyo sa mga merkado o sa pamamagitan ng iba pang mga pamumuhunan na gumagawa ng kita, maaaring hindi ka kailanman maaring tumigil sa pagtatrabaho. Ang paggawa ng buwanang kontribusyon sa mga itinalagang retirement account ay mahalaga para sa isang komportableng pagreretiro. Samantalahin ang mga account sa pagreretiro na ipinagpaliban ng buwis o ang iyong planong ini-sponsor ng employer. Unawain ang oras na dapat lumago ang iyong mga pamumuhunan at kung gaano kalaki ang panganib na maaari mong tiisin. Kumonsulta sa isang kwalipikadong tagapayo sa pananalapi upang itugma ito sa iyong mga layunin kung maaari. 9. Pagbabayad ng utang gamit ang savings. Maaaring iniisip mo na kung ang iyong utang ay nagkakahalaga ng 19% at ang iyong account sa pagreretiro ay gumagawa ng 7%, ang pagpapalit ng pagreretiro para sa utang ay nangangahulugan na ibubulsa mo ang pagkakaiba. Ngunit hindi ito ganoon ka-simple. Bilang karagdagan sa pagkawala ng kapangyarihan ng compounding, napakahirap na ibalik ang mga pondo sa pagreretiro na iyon, at maaari kang matamaan ng mabigat na bayad. Sa tamang pag-iisip, ang paghiram mula sa iyong retirement account ay maaaring maging isang praktikal na opsyon. Ngunit kahit na ang mga pinakadisiplinadong tagaplano ay nahihirapang magtabi ng pera upang muling itayo ang mga account na ito. Kapag nabayaran na ang utang, kadalasang nawawala ang pangangailangang bayaran ito. Ito ay magiging lubhang nakatutukso upang magpatuloy sa paggastos sa parehong bilis, na nangangahulugan na maaari kang bumalik sa utang muli. Kung babayaran mo ang utang gamit ang ipon, kailangan mong mamuhay na parang may utang ka pang babayaran sa iyong retirement fund. 10. Walang plano. Ang iyong pinansyal na hinaharap ay nakasalalay sa kung ano ang nangyayari ngayon. Ang mga tao ay gumugugol ng hindi mabilang na oras sa panunood ng TV o pag-scroll sa kanilang mga social media feed. Ngunit ang paglalaan ng 2 oras sa isang linggo para sa kanilang mga pananalapi ay wala sa tanong. Kailangan mong malaman kung saan ka pupunta. Gawing prioridad ang paggugol ng ilang oras sa pagpaplano ng iyong pananalapi. Upang iwasan ang iyong sarili mula sa mga panganib ng labis na paggastos, magsimula sa pamamagitan ng pagsubaybay sa maliit na gastos na mabilis na nagdaragdag, pagkatapos ay magpatuloy sa pagsubaybay sa malalaking gastos. Mag-isip ng mabuti bago magdagdag ng mga bagong utang sa iyong listahan ng mga pagbabayad, at tandaan na ang kakayahang magbayad ay hindi katulad ng kakayahang magbayad ng pagbili. Panghuli, gawing prioridad ang pag-iipon ng ilan sa kinikita mo, kasama ang paggugol ng oras sa pagbuo ng isang maayos na plano sa pananalapi. At kung nagustuhan mo ang bidyong ito, paki-like at share naman at mag-subscribe kung gusto mo ang mga topic na ganito. Salamat sa panunood.